Hello, magandang hapon po mga ka-farming. So, welcome back po sa ating channel. At ayan nga po, bago lang po tayo uli na naka-update dito sa ating pong mga talong. So, bago lang tayo uli na nakakapag video sa ating pong mga gulay. Gawa nga ng marami po tayong ginagawa po sa barangay. So, ayan po mga ka-farming, update lang po tayo dito sa ating pong mga talong na bagong tanim. Kung maalala nyo po, ito na po yung area natin na atin pong pinatraktor. Ito rin po yung atin pong area na may tanim na talong na nabahaan. So ngayon ay ito na, muli na silang muli na itong may tanim na talong. So bago po tayo magpatuloy sa ating pag-update dito sa ating pong mga talong, at bago ko po ipakita sa inyo mga ka-farming yung amin pong pagtanim po dito, update ko lang po kayo sa atin pong mga talong na ito, yung atin pong mga punla bago po natin sila itinanim, bago na po naging ganito po mga ka-farming yung atin pong talong. So ayan po mga ka-farming, ito na po yung atin pong mga punlang talong. At ito na, malalaki na po talaga yung atin pong mga pinunla, no? So ito pong punla natin na ito po ay maabot na po ito ng mahigit po ito 2 buwan. So itong talong natin na ito ay hindi po natin na itanim kaagad, gawa nga ng marami po tayong pinagkabalahan yung mga nakaraang buwan. At ngayon naglagas siya. So ganito po siya mga ka-farming. Yan, naglagas na po yung kanya po mga dahon. At inaplayan po natin ito ng abono na 1620. So isang lata ng sardinas na 1620, inalo po natin o tinunaw dito po sa isang balde ng tubig o 16 liters na tubig. So ito na po yung result after po ng 2 linggo simula nung tayo po ay naglagay nito. Actually wala pang 2 linggo, papunta pa lang po sa 2 linggo. Ito na, muli na po siyang bumerde at gumanda na po yung mga dahon. Malalaki na po yung dahon niya. Yung mga dilaw na dahon di silalim, ito ay mga hinuhulog na po nila. So ayan po mga ka-farming, at ito na po yung update sa atin po mga ipinunla. So ayan po guys, ang mga punla po natin na yan nga po, naglagas na po yan siya dahil nga po sa mahigit na po sa 2 buwan yung atin pong mga punla bago po natin na itanim po dito. Pero ganun pa man, ito na siya, mabuka na rin po yung mga talong po natin dito. At yun nga, kahit naglagas siya, inabunuhan lang po natin at muli po siyang bumalik yung kanya pong ganda ng kanya pong mga dahon. At ngayon naman po, update ko naman po kayo sa amin pong pagtanim po dito mga ka-farming. So ipakita ko po sa inyo yung amin pong pag-apply ng basal at kung paano po kami magtanim ng atin pong mga talong. So ayan po. So ganyan po mga ka-farming. Susukatin 0.75 cm. Pagtapos po mahukayan, lalagyan po ng abono. Yan, humulan na naman. Umulan na naman guys. At mapansin natin medyo magraba po yung atin pong area dito. Kung maalala nyo po, ito yung area na nabahaan. Dito yung mga talong natin dito. Yan si Bayaw. At itong area na ito ay talagang kinain ng tubig. So yung mga gulay natin dito, yung talong natin dito ay natabunan po ng lupa o putik. So ayan, yung aking bibi, siya po ang naglalagay po ng abono na 1414. Siya po ay expert na po dito sa paglalagay po ng basal. Alam niya na rin po yung dami ng kanya pong ilalagay. So ayan nga, malakas na ang ulan. Ganyan po, may abono na po dyan sa ilalim. At mamaya naman magpapahinga muna tayo dahil malakas po yung ulan. Mahirap po magkasakit. Pahinga mo tayo, be.
abono. Tiyag na kaya ito? Ha? Buwan sa ilit. Pati mukha ng tao, binibidyo mo? Pati, ano na ito po niya? Linak na po. May buhay pa ito? Ano sila ka? Ano pa nila? Ano pa? Abo pati abo po. Pa na ito. Tingin tayo. Ano ulitin ko lang. Doon naman sila naman. Yan si... Ganito o. Ganun. Yan, takpan mo muna. Nababaw yung ano? Nababaw yung butas. Oh, yan na yung ano. Kunti lang nalagay ng butas. Dan saya gagamit. Nabuknoy? Nagabdagan ka ba? Yan. Ayun. 2,000 years later. So ayan nga guys, makalipas po ang 12 days. So ito na yung atin pong mga talong po ngayon. Malalaki na po siya at mabuka na rin po. So ito naman ay nakapag-apply na po tayo dito ng abono. 1620 po yung ginamit po natin dito, yung in-apply po natin. At yung timplada naman ng atin pong pag-apply dito ng abono ay isang lata po ng sardinas na 1620 sa 16 liters po na tubig. At yung dinidilig naman natin dito sa atin pong mga talong ay isang lata rin po ng sardinas. At ito naman ay nakapag-spray na rin po tayo dito ng insecticide. So okay naman po yung atin pong mga talong, maganda naman po yung mga talbos niya. Although na mayroon tayo nakikita po ng mga leaf miner po dyan. So yan po ay mga nagguguhit-guhit sa atin pong mga dahon ng talong. Pero hindi po maiwasan yan, mayroon talagang ganyan. At ngayon naman, nakikita natin dito na mayroon tayong mga damo. So kailangan na rin po natin itong palinisan. At dito, ito blanco siya. Ito mayroon din dito. Ito sinulitan na lang po ito. Yan. So makapal na po yung yung damo. Medyo makapal na siya. Kailangan na po natin itong mapadamuhan. Ito nga, hindi nga natin na pa plastic mulch ito dahil nga sa yan, maggraba kasi ito. Maggraba yung area natin dito, kaya hindi pwedeng maggamit ng plastic mulch. Okay lang kung tag-ulan, ay kung tag-init hindi po pwede dahil madali pong manuyo ito at mainit po sa atin pong mga gulay itong mga bato. Kaya ganito, naka-ano lang siya, naka-open. So dito naman, napakakapal po ng damo dito. Kailangan talaga natin itong masurkuhan magamitan po natin ng kalabaw at kailangan din pong mapadamuhan. So kung makabili tayo ng pangpatay damo,
pwede rin po natin itong isprayan, mga kasi farming. So ayan po, so far sa nakikita po natin, maganda po ang tayo ng ating po mga talong. At nakikita po natin dito na yung mga talong po natin ay halos lahat ay buhay. So mayroon man pong ilan na hindi tumubo, ay kukunti lang naman. Kadalasan naman po ay buhay. So kung ako pa magre-rate, nasa mga 90% po ay buhay. Nandun yung akin pong bibi, nagdadamo siya. So shoutout nga pala sa maganda po nating kaibigan, si Kabanaba Jack Idora. So suportahan din po natin ang kanya pong channel. So siya po ay isa sa atin pong nainganyo na magtanim din po ng gulay. At ngayon siya po ay nagbablog na rin. So gumagawa na rin po siya ng content para po sa mga gulay, at yung mga ibang content po niya, yung mga happy moment na content. So ito, napakakapal ng ano ito, damo. Grabe yung damo ito, be. So yan oh, laki niya na oh. Damo, be ah. Ba't dalawa dyan, be? Dalawa yung tanim dyan? Eh siguro kaya dinalawa yan para mas marami ang bunga dyan. Dito sa parte na ito, makapal lang damo dito. Ito, kailangan ito maano naman ng kalabaw. Pabuksan natin. Ayan. So shoutout din po kay Joramel TV. Isa po sa atin pong supporters. So siya po ay isa rin pong content maker. So si Joramel TV ay ano po siya, ang kanya pong mga content ay tungkol po sa dagat, sa pangingisda. So dito yung kubo namin, diyan kay bahay ni Uncle Conselo. So shout out po kay Mr. Conselo Oson, na napakagwapo kong uncle. Ayan. At siyempre shout out din po sa lahat ng mga kabarangay po natin, Barangay Aribongos. Ayan, shout out po. Magandang hapon po sa ating lahat. So ngayon, dahil nga ay padilim na, then si ano ba, si Buknoy nag-ano kanina, nag-spray dito. Yan, nag-spray na rin po kanina. So ikalawang pag-spray na po dito. Kaya hindi na po tayo nangangamba na itong atin pong mga talong ay dapuan ng mga insekto, dahil kaka-spray lang po kanina. So makakontrol na po natin ng maganda itong atin pong mga insekto. So ayan. So may mga alaga kami dito, mga manok, mga alaga ni Uncle. So pasok tayo dito. Sana yung gwapo ko, Uncle. Sana. Malama. Bakit malama? Ayun. Yan. Ang gwapo kong bilas. Yan. Si Jolie. Muslim ang upo. Opo. Yan. Ang gwapo nating Uncle. Si Uncle Conselo. Si Katkat. So ayan. Ay ko. So ayan mga kabarangay, mga kasi farming, dito tayo ngayon sa bahay ni Uncle Conselo. Maraming bahay ito sa Uncle eh. So ayan po. At ngayon nga hapon na. At naghihintay din ako, naalokin ako ni Uncle ng kape. Walang kape. Walang kape nga, wala. Naubos. So dito naman ay nakabalutan kami dito ng ng gulay. So maliban sa talong na tanim namin ni Uncle, ay mayroon pang mga ibang klaseng gulay. So mayroon ditong patula, mayroon ding mga papaya. So si Julie naman, mayroon siyang tanim dito na bell pepper. So ano pa ba? Mayroon pa tayo ditong sitaw. Ampalaya, meron. Ampalaya. Kayong upo.
Upo. Oo, yung ano yung Ah? patulungan, di ba? Patula. Yan. So marami tayong mga tanim dito. Sigarilyas pala. Yan. Bahay kubo na. Kasi yung bahay natin dito ay kubo. Kaya bahay kubo. Bahay Kahit kubo munti. Ang halaman doon ay sari-sari. So ayan, dahil wala kaming ulam mga kasi farming, mamitas muna kami ng talbos. Napakasarap po nito, napakasustansya. Ito pong talbos ng sanglay. So ang sanglay ay kamuti. Kamuti. Kamutin mo lang. Kamuti. So ito mayroon din pong tanim na talong. Yung uncle na napakataba ng talong pero walang bunga. Nasobrahan sa taba. High blood na yan. So yan yung kamuti. Ayan. Dahil wala kaming ulam, mamitas muna ng kamuti ng talbos. So ayan po mga farming, hanggang dito na lang po muna ang update po sa atin pong mga gulay. At ayan, kahit bago lang po tayo nakapag video po muli. So ito, pitas muna kami ng talbos ng kamote at mamaya po ay atin pong uulamin na po yan. So masustansya po yan, minsan nakakasawa din ng karne, nakakasawa din ng isda, nakakasawa din ng gulay. So mas masarap kung minsan ito rin ang ating ulam, kamote, talbos. So matik na po yan mamaya. Kaya yan po, mga farming, mga kabarangay, God bless and see you sa susunod po nating mga video.